Pakinggan niyo tong sinabi dito ni Alvin Aragon. Quezon. Ba't naging ganun? Pero nung nasa amin, lalaki. Nung umalis, bading na. Ano nangyari? Bakit nyo pinabayaan sa province? Sa Quezon? Ba't naging bakla? Wag na tayong magduda. Ngayon, trans na. Tuwan-tuwa pa yung totoong tatay na bakla siya. Sasabihin mo, ang mabuting tatay, yung inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit? Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Ako naiintindihan ko naman yung point no na talagang kung sinasabi talaga sa Biblia na babae o lalaki lang yung ginawa talaga ng Diyos. Pero yung part na naiintindihan ko yun kumbaga I'm born Christian din and nabasa ko din naman talaga siya. Pero siguro yung part lang na na-trigger ako especially sa mga kagaya ko, nung sinabi niya na doon na magsisi ka kung isa kang miyembro ng mga akla, parang anong silbi daw nung tatay na hinayaan na maging ganun yung kanyang anak. So parang kasalanan din nung tatay na hinayaan niya na maging ganun yung kanyang anak. Alam niyo po ba, ako growing up, hindi din po ako tanggap ng mga magulang ko. Nila mama, ni papa, hindi din ako tanggap niya nung una. And sa mga may kagaya kong ganong sitwasyon, ang hirap na pag lumalaki ka, hindi ka tanggap ng magulang mo, pinagagalitan ka, parang pinamumukha sa'yo na kasalanan yon, yung hindi ka talaga makapag-out. So, to make the story short, hindi mo alam kung ano yung pwedeng idulot sa mental health ng mga kagaya namin. Kumbaga para madali mo lang siyang masabi ng ganon. Ako kagaya nga ng sabi ko sa inyo, lumaki din ako na hindi ako tanggap. Pero nung time na sinabi ko doon sa nanay ko na ganito ako, actually nandito na ako noon sa Dubai. Wala kaming formal talaga kasi every time na tinatanong niya ako noon nung bata ako, sinasabi ko hindi, lalaki ako, hindi. Puro ako deny. Hanggang sa dumating sa time na nagkaroon ako sarili kong, alam niyo yun, buhay, kumikita na ako ng pera, nakakapag-provide na din ako, hanggang sa parang napagod na akong itago yun. Though, alam naman nila at nafe-feel nila yon. Hanggang sa sinabi ko na ganito talaga ako. Hanggang sa sinabi niya din sa akin, wala naman siyang magagawa, kung dito ako masaya, hayaan niya ako. Alam niya ba, the moment na sinabi sa akin yon nung nanay ko, nawalan ako ng pakialam sa buong mundo. Yung as in, kahit i-judge ako ng kapitbahay, ng mga ka-church namin, kasi lumaki din ako sa church ng kahit na sino, nawalan ako ng pakialam. That time, ang pumasok sa isip ko, wala akong pakialam sa inyo, ang mahalaga, tanggap ako ng nanay ko. So alam niyo yun, nung time na natanggap niya ako, doon din yung time na parang, ang sarap sa pakiramdam na parang lahat ng ginagawa ko, yung pagtatrabaho ko, yung ginagawa ko everyday, nagkaroon siya ng meaning, nagkaroon siya ng purpose, nagkaroon ako ng goal. Yung goal ko sa buhay, yung pangarap ko, parang mas lalo siyang nagliwanag. Compared dun sa, pag hindi, yung feeling kasi na hindi ka tanggap, yung walang, especially yung nanay mo o yung tatay mo, hindi ka tanggap. Ang hirap nun. At hindi niya alam, yung maaaring idulot na mental health sa isang bata noon na pag pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo siya tanggap. Speaking naman doon sa tatay ko, wala din akong formal na pag-amin sa kanya. Wala din akong formal na sinabi ko sa kanya na ganito ako. 4 years hindi ako umuwi. Dito na kasi ako humaba yung buko and all, kapilik mata, lahat-lahat. As alam niyo yun, nung time na umuwi ako ng Pilipinas, umuwi lang po ako noon kasi nga namatay yung lola ko. Pero wala talaga akong balak umuwi noon. One thing, bakit wala akong balak umuwi? Kasi ayokong ma-judge. Lalong-lalo na, takot ako makita ako ng tatay ko. Nung umuwi ako ng Pilipinas, dahil nga namatay nga yung lola ko, magkakausap kaming magpipinsan. Nakalugay yung buhok ko, ang haba hanggang bewang. Tapos naka-shorts ako, tapos naka-makeup ako noon. Nakaharap ako sa mga pinsan ko, nagkukwentuhan kami. Nagbibiroan pa lang kami, sabi nila sa akin, papa mo, tinuturo nila kasi nasa likod ko pala siya. Tapos sobra yung kaba ko kasi never kami nagkita. And huling kita namin as in talagang gupit lalaki ako and all. Pagharap ko sa kanya, doon na parang nakasmile lang siya. Alam mo yun, yung parang ako takot tapos may kaba, pero pagharap ko sa kanya, nakasmile lang siya. Sabi niya, dalaga na yung anak ko. Yun na yun. That moment, feeling ko, yun na yun. Hindi ko man straight na sinabi sa kanya na ganito ako, eto ako. Yun na yun. After nun, succeeding years na
umuwi ako, nagbabakasyon ako, tapos nagkikita kami. Ganun lang lagi yung ganun lang lagi yung sinasabi niya. Nakatuwing pag binibisita ko siya, sinasabi niya, umuupo ako sa tabi niya, sasabi niya, ay, ang ganda na ng anak ko, ganyan. Tapos titignan pa niya yung mga kuko ko kasi may mga cutics yan. Sasabihin niya, oh, sexy ng anak ko, ganun. Alam niyo yun, ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko sa inyo, that time, na feel ko pa lang, nanay at tatay ko, dumating yung time na feeling ko natanggap na nila ako. Feeling ko kaya ako mas nag-succeed sa buhay kung ano ako ngayon bilang isang nagva-vlog, nakakapag-travel, nakabili ng sariling bahay. Feeling ko nag-add up yun eh. Nag-add up yun ng bonggang-bongga kasi yung feeling pa lang na, kasi 'di ba yung bahay natin is it should be our safe space, 'di ba? Doon nagmumula dapat yung pagtanggap. So feeling ko may uuwian na ako, na feel ko na parang welcome na ako, na feel ko na may patutunguhan na yung buhay ko. Anyway, to make the story short, opinion naman niya yon. And maraming Alvin Aragon sa mundo. And I hope sa dinami-dami ng Alvin Aragon na magulang sa mundo, I hope isa ka sa nanonood nito, miyembro ka ng Bahaghari. Gusto ko lang sabihin sa'yo, pagpatuloy mo yung buhay mo, huwag ka magpapa-apekto. Actually, naapektuhan ako nung napanood ko yun. Parang bumalik sa akin yung mga moment na hindi ako tanggap nung parents ko. Tapos naiyak ako. Actually, totoo. Grabe yung flashback nung mental health na yun sa akin nung napanood ko siya 2 days ago. So, ayun lang, nakakasad. Anyways, again, may kanya-kanya tayong opinion. And pag pinag-usapan natin ng Biblia, iba talaga yan. Mahirap talaga kapag by the book ka palagi. Pero yun ang mahirap eh. Yung punong-puno ka ng knowledge, pero wala kang wisdom. Yung punong-puno ka ng knowledge, nakakalimutan mo ng trumato bilang tao. And again, if that religion is teaching you to hate someone, then walang kahit na anong relihiyon ang nagtuturo na kamuhian mo o i-condemn mo yung isang tao. And again, God never hates because God is love. Yun lang. Thank you everyone and I love you.